Maaari nga bang maban si Coach Tab Baldwin umaharap sa mabibigat na parusa habang gumugulong ang investigasyon sa pagkalunod patay kina Rene Baterbonia at Divine Adili? Ang trahedya ay naganap sa isang pre-season training camp o team building activity ng Ateneo Blue Eagles sa Aurora dahil di umano sa malasundalong training. Umani nga na matinding batiko sa social media ang estilo ng training ni Coach Tab Baldwin. Muling naging usap-usapan ang mga nakaraang panayam sa mga dating players ng Ateneo na naglalarawan sa kanyang mga ensayo bilang mistulang militaristic bootcamp. Dahil sa trahedya, muling naging viral ang mga pahayag ni Mike Nieto, Sean Edelfonso at Anton Asistio sa mga podcast. Inilarawan kasi nila ang tindi ng pagsasanay sa Aurora tuwing off-season. Tinawag itong parang isang military training kung saan sinusubok ang disiplina ng bawat atleta. Kasama sa mga nakaraang drill ang mabibigat na physical conditioning sa dalampasigan o sa buhangin. Pinampalangoy din ng mga players. May pagkakataon pangaraw na may nalunod nilang kasama, ngunit nasagip naman. Para talaga pang sundalo yung kailangan mo mag-relay papunta sa tubig. Wala namang nalunod. Muntik na. Muntik na si Muntik lang. J-Boy. Kumalat din ang matinding espekulasyon sa social media na binanggit din ng nagdadalamhating ina ni Baterbonia na di umano'y pinagsuot ang mga manlalaro ng 20 kilograms weight sa paa at kamay habang sila'y lumalangoy. Dagdag pa dyan ang matindi at malalakas na mga alon sa karagatan ng Aurora. Agad namang pinabulaanan ito. Ayon sa dating coach ni Baterbonia na nakipag-usap sa coaching staff ng Ateneo, wala umanong katotohanan ang issue ng weights at walang ganoong drill na naganap sa dagat. Nagtatag na rin ang Philippine Sports Commission o PSC ng isang sports stakeholders panel. Layunin nitong siyasatin ng insidente at suriin ang mga umiiral na pulisiya sa kaligtasan ng mga atleta habang nag-iensayo. Bukod sa posibleng suspensyon o ban mula sa liga kay Coach Tab Baldwin, may panawagan din mula sa netizens at grupo na papanagutin sa batas ang coaching staff at pamunuan ng Ateneo de Manila University kung mapapatunayang may kapabayaan sa insidente. Hayagan namang kinwestiyon ng ina ni Rene ang pamunuan ng koponan. Anya, hindi pinaalam sa pamilya ang bigat ng ganoong uri ng pagsasanay at naghihintay pa rin sila ng malinaw na paliwanag sa totoong nangyari. Ayon naman sa opisyal na pahayag ng universidad at ang Police Regional Office 3, halos isang oras na nawawala si Rene Baterbonia kasama ang kanyang kapwa-atleta na si Divine Adili. Nangyari umano ito bandang alas 2:40 ng hapon noong June 8, 2026. Unang natagpuan at na-recover ng mga rescuer ang katawan ni Rene Baterbonia alas 3:35 ng hapon. Alas 3:45, makalipas ang 10 minuto, na-recover naman ang katawan ng kanyang kasama na si Divine Adili. Sinubukan pa silang dalhin sa ospital, ngunit idiniklara silang patay. Lumalangoy umano sa dagat sina Rene Baterbonia at Divine Adili nang bigla umano silang anurin ng malakas na agos o strong current patungo sa malalim na bahagi. Nilinaw naman ng pulisya na lumalabas na purely accidental ang pangyayari at walang indikasyon ng foul play. Pero hindi kumbinsido ang mga basketball fans, sabay panawagan ng pananagutan sa naturang insidente. Ikaw, naniniwala ka ba na walang foul play sa pagkalunod? Totoo kaya na may 20 kilograms weights sa paa at kamay habang lumalangoy dahilan ng kanilang pagkalunod? Kayo na ang humusga.